I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ito po yung Duterte Black sa Senado. May scoop si Abante News Online, guys. I know naman na narinig nyo na ito. Medyo tagilid na po ang dalawang senador natin, no? Kaya ibig sabihin tagilid yung dalawang senador ng mga Duterte Black, guys, ha. Goes. Dalawa pala, hindi 4 or 5, 'di ba? Ang dalawa si Bongo at saka si Bato. Yung tatlo naman si Chis, si Villanueva at saka si Jinggoy. Medyo makakasuhan sila. Kaya tingnan nyo mga kababayan, ang galing talaga ng pamaraan ng Panginoon, ano? Hindi natin kayang hadlangan yun, yung mga pamamaraan ng Panginoon, dahil nakikita niya kasi na mayroong pagkakasala na nagawa ng mga tao na dapat managot sa batas. Anong sinabi dito? Sabi dito, guys, 5 membro namumurong Macalabuso, Cayetano Black wasak sa ICC flood scam case. Ito, 1 day ago, hindi ko nakita to, no? But anyway, siyempre, kailangan din natin i-share, mag-comment at mag-react din ng bahagya. So, ayan, nako. Alam nyo naman to si Cayetano, guys, talagang nakipagbardagulan tungkol dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob, guys. Ang hindi ko lang talaga gusto sa pag-uugali ni Cayetano, ito si Alan, kung paano niya binalahura at pinahiya si Pangulong Marcos Jr. sa publiko nung debate nila nung 2016. Grabe ang tindi nito, guys. Halos hindi makain ng aso kung paano niya binastos ang Pangulo. Harap-harapan, sinabi niya na magnanakaw ang mga Marcoses. Ang tindi, no? Kung napanood nyo yon, kaya galit na galit ako sa taong ito. Tapos gumagamit pa siyang verse na hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng verse na yon, no? Kaya sa nangyari, actually si PBBM nga nanalo noong 2016. Wala, ganun talaga. May mga kumbaga nadaya talaga siya. At hindi talaga papalarin si Cayetano. Hindi, masama ugali kasi nito. Ito yun. Nanganganib umano lumiit ang bilang ng Senate Minority Bloc na pinamumunuan ni Senador Alan Cayetano. Dahil sa mga kasong kaugnay ng International Criminal Court at flood control scam. Diba, guys? Ito, alam nyo, sabi ko, diba? Ang ganda talaga ng ng Panginoon. Diba? Bakit? Para matuloy po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Remember, sabi ni Senator Soto, nakahanda na po sila. Actually, nakipag-ugnayan na sila sa sa mataas na hukuman. Paano ba ang ang dapat gagawin? Lahat. Basta, ang sabi ni SP Soto, nakahanda na po sila. Kaya abangan po natin yan. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi ang Panginoon na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi nyo talaga kakayanin kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Gagawa ng paraan. Mag-ingat, 'di ba? Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo nasasadlak sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya mapipilay na talagang Duterte Black, guys. Kaya yung impeachment ni Sara Duterte, pag nakarating na sa Senado, masasabi ko siguro matik yan. Pasok. Mai-impeach siya talaga. Wala na kasi ang ang Duterte Black na lagasan na sila 'Di ba? Wala na silang votes na makuha. Siyempre, mas marami ang boto na makukuha ng majority kaysa minority. Wala na
Mapipilay na sila talaga eh. Ayan o, ayon sa source ng online news, Politico, mula sa pagiging isa sa pinakamalakas na minority group sa kasaysanan ng Senado, posibleng bumaba na lang sa 3 senador. Ang bilang ng grupo, sina Cayetano, Senadora Amy Marcos at Senador Rodanto Marcolita. Ay, nako. Alam niyo, pag sa impeachment trial, no, abangan po natin yan. Sigurado ito si Marcolita. Mamumurit. Ibablock niya talaga yan. Maniwala kayo, guys. Oo, pag nagkaroon na ng hearing sa Senado, parang na-imagine ko si Senator Marcolita na panay tayo niya at mag-i-explain. Siyempre, para makikita mo doon na sa kanyang pagkatao. Siyempre, kakampihan niya si Sara. Di ba? Maaring umanong tularan ni Senator Bongo ang ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa na umabsent sa Senado matapos silang parehong pangalanan ng ICC sa kaso ng war on drugs laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo naman yun, guys. Mayroon akong video dyan. Diba? Alam nyo, kahit sabihin mo na sa totoo lang, kung talagang malinis ang pagkatao ni Bongo, hindi niya na kailangan magtago. Why not hindi niya ipresenta ang sarili niya sa ICC? Ipagtanggol niya, maraming abogado. Diba? Huwag siyang magtago. Ipaglaban niya yung sarili niya na sinasabi niya wala doon siyang kinalaman. Di, harapin niya, diba? Wala naman masama doon eh. Si Bato nagtago. Diba? Once na nagtago ka, ibig sabihin, guilty ka. Sa akin lang ba't ka nagtago kung wala ka naman ng kasalanan na ginawa? Diba? Nagtago siya, hindi na siya nagpakita, hindi na siya nagtatrabaho. Ano ibig sabihin? Ano ang iniisip ng taong bayan? Ibig sabihin, sangkot siya. Diba? At, siyempre guys, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Si Mr. Las Cañas lang eh. Diba? Pag nagsalita, si Mr. Arcierto. At saka si Matubato. Nako. Sa 3 na lang yan eh. Grabe. Bagsak na si Digong talaga eh. Wala nang pag-asa si dating Pangulong Digong makauwi sa Pilipinas. Doon na yun, makulong na yun talaga. Simula Nobyembre ng nakaraang taon, hindi na umapir sa Senado si De La Rosa matapos ibunyag ni Ombudsman Crispin Remulla ang Jumay ICC arrest warrant laban sa dating hippie ng Philippines National Police. Ngayon nakasama na rin si Go sa listahan. Lumalakas ang usap-usapan sa Senado na posibleng magtago rin ito tulad ni De La Rosa. Nako. Diba? Magtatago kayo, ibig sabihin guilty. Pero guys, yung dating GM ng PCSO, si dating Police Colonel Garma, nasa ICC magwi-witness kasi siya doon eh. It's likely that Go will also go underground. De La Rosa now that they have been directly implicated by the ICC. Pahayag ng Politico Source. Bugod kay Go, 3 senador pa umano, sina Francis Escudero, Villanueva at Jingo Estrada ang posibleng kasuhan kaugnay ng multi-bilyong piso flood control scam base sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa rito, Senator Senator Robin Padilla na kilala bilang kalyado ni Duterte ay posible umanong lumipat sa majority. Mag-isa mo na lang. Sabi niya, diba, na-depress daw siya. Agay. Kasunod umano ito ng kabiguang mapatalsik si Senate President Vicente Soto III at palitan ni Senator Loren Legarda nitong buwan na Jominoy plano ni Cayetano. Sabi ko sulutan pa more, pero hindi po talaga sila nagtagumpay hindi na nila nakuha ang pwesto. Ay nako. Sabi ng Panginoon, mag-ingat sa bulaang propeta. Ginagamit ang kanyang pangalan para sila ay guminhawa at maglinlang sa kapwa-tao. Di ba? So, ayan. Hindi sila talaga nagtagumpay,
napatalsikin si SP Soto. And that is God's will. Kasi gagawa ang Panginoon ng paraan. Para mapanagot ang dapat managot sa nagkasala sa taong bayan. Yung impeachment ni Sara Duterte, guys, for sure, pasok sa banga. Totoo yun. Sigurado yan. Matindi yan, guys. Abangan po natin yan. Wala. Sabi dito guys, sa mga nagko-comment, di ba wala na pong jurisdiction sa atin ng ICC? Kasi tumiwalag na tayo. Bakit po palaging treat ang ICC sa bawat kaso dito sa Pinas? Kawawa naman tayo. We are ruled by a foreign country. Kawawa po naman si PRD. No, mali. Diba? Kasalanan ni PRD. I think yung pag-withdraw natin sa ICC, medyo nagkamali si Digong doon eh. Kung hindi sana siya nagkamali, diba? Hindi sana po siya napadala doon. Bakit? Diba pag kung mayroong jurisdiction ang ICC dito, ganun ang patakaran. Kung still pa din na membro tayo ng ICC, di ba bago dalhin si Digong doon, lilitisin muna dito sa higher court sa atin. Di ba? Kaso lang, sabi po ng isang abogado na napanood ko, wala na nga jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero naisampa yung kaso 2017. So, ibig sabihin, may jurisdiction pa din ang ICC sa kaso ni Digong. Sa Pilipinas, wala na. Diba? So, from that day, nag-imbestiga ang ICC sa mahabang panahon para mapatunayan. Siguro, dahil presidente pa si Digong nung panahon na yon, kaya medyo continuous pa rin ang investigasyon at hindi nila kaagad na maaresto dahil presidente pa siya, di ba? Pero nung umalis na, wala na, ng term niya, kaya yun. Di ba? Correct me if I'm wrong, guys, Ito, nakuha ko ito sa isang batikang abogado. Alam nyo kung mayroong diyan, yung pag-uusap o kaya debate tungkol sa sitwasyon ni Digong na sinasabi ng iba illegal daw. I don't think so. 'Di ba? Hindi illegal po kasi may warrant of arrest. 'Di ba? Sabi ko nga sino ba namang stupidong pamahalaan ibibigay mo yung isang tao na illegal? Tapos sinabi ng mga DDS kinidnap daw. How? 'Di ba? Paano 'yun? Ang daming mga pulis doon. Dami mga sundalo na pa yung misis niya, yung anak niya pa. Paano kidnap yun? Doon pa yung mga abogado niya, yung doktor niya, di kayo naloka. Kidnap ba yun? Wow. Well, mahabang usapan yan, guys, Matagal na po naman yan. Kapit lang, mga ka-DDS. May oras pa. Pagpagawa ng karton. Agay. Nangaasar pa Napapansin nyo ba? Kapag humihina ang minority bloc sa Senado, mas magiging madali para sa administrasyon na itulak ang sensitibong hakbang gaya ng impeachment timing ba o strategy. Hindi. Do you think kung wala namang pagkakasala na ginawa si Sara, so do you think may impeachment? Siyempre wala. Pero dahil dito kasi sa confidential fund niya, kumbaga nabisto siya, bakit hindi niya kayang ipaliwanag nung sa House pa nagkaroon ng hearing? Ba't hinintay niya pa umabot sa impeachment? Dapat pinanindigan niya. At maraming witness, doon pa lang kay Madam Mercado na tumaga siya ng 50,000 na ilang beses. Siyam na beses ba? Correct me if I'm wrong, guys. Sa Quadcom. Ang dami As in, dami. Kung wala ba naman sa pagkakasala, do you think i-impeach? Siyempre hindi. Diba? Hindi strategy yan. That is God's will. Dahil alam ng Panginoon na nagkasala yung mga tao na yan. So, kailangan na litisin. Ginamit lang Panginoon itong mga mambabatas para malitis itong mga tao na ito. At ginamit din ang batas ng mundo para kastiguhin ito si Bato at saka si Go sa ICC. Nung 2017 na final yung kaso laban sa kanila. Di ba, guys? Ganun naman talaga Napanood ko kasi ito sa isang paliwanag ng isang abogado.
Kayo, mga kababayan, anong palagay niyo? Sabi? Cayetano Black wasak sa ICC flood scam case. OM goes. Oh my goodness. Ayan lang ang sinasabi natin, guys. Well. Oh, weather lang sabi nga. Ito sabi po ng Neo si Castro. Akma doon din sa sinabi ko, guys. Sabi niya, panoorin niyo. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatay? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po ba magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Ayun. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry, di umano. Agree. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter ang nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat mamanagot? Agree. And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Tama. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo? na Ang walang gobyerno? jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done?
So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila Ah, po ba ay mas babantayan? Sila po ba itututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Iba naman usapan. Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC. Dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabing meron siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang Oversight Committee Head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay, we can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. Mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Secretary Castro. Bakit nga ba hindi dito nililitis? Di ba, mga kababayan, 2017 na yun, sinampa ng kaso. Bagamat nag-withdraw na tayo, hindi na tayo membro,
wala naman talaga jurisdiction ang ICC sa atin. Kanya lang, kaya lang naman na ipadala si Digong sa ICC through Interpol. Kasi kasi membro po tayo ng Interpol. O karapatan po tayo makikipag, cooperate sa Interpol, not the ICC. Nagets nyo ba? Kung napakinggan nyo yung tanong ni Ivan Merina ng GMA, ganun. Di ba po? Oh, you see, sa Interpol tayo nakipag-cooperate, not the ICC, because ICC wala ng jurisdiction. Oh, humingi kasi ang ICC ng tulong sa through Interpol. 'Di ba? So dahil membro tayo ng Interpol, doon tayo nakikipag-cooperate. Mahalaga po kasi 'yun eh. Membro tayo doon. Why? Nasabi ko 'yan. Remember guys, nakuha natin si Alice Go through Interpol. Ganun din si Tebes through Interpol. You see? So I think kung walang Interpol, baka wala siguro. Hindi siguro na ipadala si Digong doon. 'Di ba? O, correct me if I'm wrong mga kababayan. So nagtanong sa atin kung ano po ang kalagayan o ano ba ang relasyon natin sa ICC. O ayan, sinagot ni Jose Castro. O, 'di ba? Nasagot ko na yung mga tanong na sabi kasi walang jurisdiction ang ICC. Ayun na nga po eh. Wala naman na talaga. Oh, 'di ba? Sa Interpol tayo nakipag-cooperate, not the ICC. Oh, you see? Oh, napakinggan niyo siguro yung sinabi ni Jose Castro. O, yan ang sagot. Sa nagtatanong. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Nababus. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Bye everyone.